Good evening mga kahuts. Today na-deliver na natin yung one sack of yung na-harvest natin na avocado, no. So nabigay na natin sa opisina. So actually siya, no. Kinulang pa kasi yung karamihan doon ng staff, tagtatatlo lang yata yung napaghati-hatian nila. At medyo kasi ngayon, no, medyo maliit talaga yung bunga niya, unlike before na umaabot ng 800 grams. Ngayon parang maswerte na nakaka 500 grams, yung karamihan is 250. So ganun lang siya kaliliit ngayon, kaya medyo kahit marami siya ano kahit marami siya magaan. So parang kinapos nga yung kinapos yung iba. Hindi lang ang maiuwi nila. Parang alanganin yung although isang sako na yun, no, siguro more or less mga 25 to 30 kilograms siguro yung lahat-lahat na harvest ko, no. Kasi yung mga kahit papaano mabigat kasi yun, kahit sabihin mo isang sako lang ay mabigat yung timbang ng ng avocado. Saka medyo hindi sila mag doon mag nito magsisisi because yung avocado ko ay yun, according do sa mga nakatikim, no, masarap talaga yung avocado ko kasi hindi ako masyadong mahilig sa avocado. Pero yung mga former staff ko at saka yung mga colleague, mga dating kasamahan sa trabaho ay naman, ang feedback nila ay matamis, masarap yung avocado. Yung iba bibigyan na lang natin next week, no, like si Bam, si Maris. I think narinig ko rin si Maris na nanghihingi din, even si Aster. Kaya lang ay doon na lang saan yung bahay niya, hindi ko alam so basta yung pwedeng maabot nung nung i-harvest ko next week ay bibigyan natin. So yung mga basta yung hindi nakakakuha ngayong linggo na to, even sila kaya lang I don't know paano bigay sa kanila, no. Basta yung basta yung mga manghihingi ay sagot nyo yung pair. Diba? Sagot nyo yun. Kasi, of course, bigay lang yung avocado. Kasi alam mo ang presyo ng avocado, magugulat ka, no? Dito sa farmers ay nag-order yung owner ng company namin. Ang presyo is 380 pesos. Diba? Mind you, anong kataas yung price ng avocado dito sa Farmers Plaza, yung sa supplier namin, ganun kataas, as in 380, 'di ba? Pero sa sa Antipolo, particularly diyan sa Obyo, parang 170, no, 170 yung kilo niya. Although mas mas affordable, kaya lang hindi pa rin pasok yun sa akin, no, kung ako ang bibili, no. Hindi ko bibilhin yun at 170. Mataas pa rin yun. Pero nung medyo wala pang avocado dyan sa taas, sa Antipolo, ay 250 talaga yung kilo ng avocado. 250, ganun siya kamahal. Computing ko nga yung nabunga niya last year, no, yung hinarvest ko diyan last year
ah 200 plus kilos yon. 200 plus kilos, ah mga worth 30,000. O mga worth 30,000, ganun kalaki yung magiging benta ko at the price of 17 170 ba or 380. At 380. At 380 kung ganun na susundin ko yung presyo sa farmers, ang magiging presyo niya is mga 30,000. Ganun. Ngayon kalaki. Eh ngayon, I don't know kung aabot siya ng 200. Kasi, although marami ring bunga ngayon, kaya lang, yun ngang size kasi niya, hindi ganun ka, maybe because wala naman talagang kaulan-ulan. No, ano sila, no, mga nakaraang araw, wala naman talagang kaulan-ulan, panay-init lang. Kaya probably hindi sila naglaki, ano. Impact nitong nakaraang bagyo, parang noon ko lang napansin na medyo lumaki yung bunga niya. Unlike nung parang mga bubo, tapos feeling ko nga nung mga nahuhulog pa yung nahuhulog yung kanilang bunga, tapos alam niyo yung kuluntoy. Kuluntoy yung bunga niya, kulukulubot. So ibig sabihin hindi siya pangalan nito. Ibig sabihin yung sobrang init niya tapos walang tubig, nangungulubot yung bunga. So ganun siya talaga. Kaya probably hindi na siya naglalaki, no. Ngayon biglang bumagsak yung ulan, no, pagka lakas-lakas ng ulan. Lakas. So yun din, 'di ba? Yun ang good thing pag may sasakyan ka, no. Good thing pag may sasakyan ka ganito, pagka medyo umuulan, hindi ka mababasa, 'di ba? So yun talaga ang kagandahan pag di may sasakyan ka. At mamaya to, pag nagtuloy-tuloy itong ulan na to, mamaya, traffic na to talaga. Sa traffic yan, for sure. Alam mo, sa lahat ng naging, sa lahat ng naging sasakyan ko, dito ako medyo nag-i-enjoy sa Ertiga, no? Ang sarap niyang patakbuhin. Oo, ang sarap niyang patakbuhin, lalo na kung gusto mo harurot ng takbo. Ang ganda niyang patakbuhin talaga. Totoo lang, kaya kahit malambot yung body nito, mas gusto ko siya kumpara dun sa ibang kotse, no, na nagamit. Magaan din siya sa paa kasi. So, magaan siya sa paa. Hindi katulad ng ibang sasakyan na nakakapagod siyang i-drive, lalo na kung traffic or pataas, nakakapagod. Ito medyo malambot kasi yung mga gear. Hindi, yung mga apakan, iba yung gear. So, maano yun. Tapos yung parang 2 going 3 months na siguro akong naglagay ng F2R. I think mali yung ako kung tatanungin nyo, based on my experience dito sa sasakyan ko, I think mali yung sinabi nila na makakatipid ka ng gas pag gumamit ka ng F2R. Kasi hindi ko naman siya nakita na nakatipid ako. Tapos yung performance nito, parang parehas lang naman. Parehas lang. Hindi ko naman din nakita na parang nag-improve siya. I don't know. Basta yun ang kasi ganun pa rin yung consumption ko . Ganun pa rin yung consumption ko ng gas. Parehas lang dun sa with F2R at without. So maybe mapapansin mo yon kung sobrang dami
mapapansin mo siguro siya kung halimbawa nag-grab ka. Siguro yun yung sinasabi nila na nakakatipid sila ng malaki. Probably ganun. Pero kung yung ganitong takbo kung bahay ko pa lang naman, bugyo ko pa lang naman, for me parang wala siyang pagbabago kasi parehas din yung parehas din yung nagagastos ko sa gas, parehas lang. So wala akong nakitang improvement. Kung smooth kasi din itong i-drive, kaya hindi ko rin ma-distinguish kung nakapagpa-improve na ba yung F2R. Parang hindi naman. So yun lang, minsan yung mga ads nila ay hindi natin masabing totoo. Kagaya nga ngayon, parang wala namang nangyaring ganun sinasabi nila. O nga pala, subject for renewal na rin talaga ako. Sana last month pa ako nag-renew, kaya lang medyo wala kasi tayong time na maluwag. Saan pwedeng half day lang kasi yun, di ko dito sa Masinag SM. Half day lang yan, matatapos ko yung pag-renew ng driver license ko. Kailangan makapag-renew na ako. Mahirap lang kasi dahil at least ngayon 10 years pa ang makukuha natin kasi wala pa tayong record. Kasi yung although hindi naman talaga sinabing flawless, wala akong record, no? Kasi nagka reckless driving ako na penalty ako ng reckless driving, pero yun ay kabubuhan. Bakit kabubuhan? Nagda-drive kasi ako, tapos bigla na lang akong binangga nung isa sa likod ko. Ngayon, siyempre pumunta kami ng police station, hoping na hingi lang ako doon ng police report para ma-file ko at makakuha ko ng insurance claim. Ang nangyari doon, pina-issuean pa kami ng ng bobo talaga ng pulis na yun. Kagalit na galit ako dun sa pulis ng Antipolo na yun. Pina-issuean pa kami ng pangalan yan. Pina-issuean pa kami ng reckless driving, no? Kasi hindi daw ako mababangga kung hindi reckless ako na nagda-drive. Ang tanga mo, 'di ba? Sobrang tanga. Nakahinto ka dahil pula. Oh, dahil pula, nakahinto ka. Binangga ka sa puwet. Oh. 'Di ba? Reckless driving daw 'yun, binangga ka sa puwet. Kung di ba naman bobo yung pulis, 'di ba? So, ang gusto kasi ng pulis, ayusin na lang daw. Mahirap kasi yung ayusin na lang because we are talking about insurance eh. 'Di ba? Wala namang tatakbo, hindi ko rin naman siya sisingilin sa kanya yung pagkakabangga niya sa akin, babayaran naman yun ng insurance. Kaya lang kailangan ng report dun sa sa insurance company para makapag-claim ka. Kaya ka naghahabol ng police report. Di ba? Yun lang naman talagang hinahabol mo dun eh. So yun nga lang ang nangyari. Na-issuean tayo ng reckless driving ng bobong police. Di ba? Hindi ka ba naman maiinis ka talaga sa kabubuhan ng police na yun eh. But the good thing is di ba meron dyan na ite-text mo yung LTO tapos aalamin mo kung meron kang violation. So
Upon checking naman, kung may violation ako, wala naman. Kasi ano yun, parang dito sa Antipolo, parang hindi siya, I think parang hindi siya counted, no? Parang hindi siya counted. Ah, kung hindi ka nahuli ng taga MMDA, kasi ang nakahuli sa akin, no? Police. Police. So, Police Antipolo. So, parang hindi siya counted kasi hindi ko siya nakita. Na nag-reflect dun sa violation ko. Although it's not a violation talaga. It's kabubuhan. Bubo kasi yung pulis talaga. Ang hirap kasi no, pasensya na doon sa iba kasi hindi naman lahat. Pero karamihan kasi ng nagpupulis ay sorry. Sorry sa mga pulis. Actually may kaibigan ako na classmate ko na pulis. But karamihan, I'm not saying all. Karamihan kasi talagang ano yun eh, parang mga BO-BO, pasensya na sa word, BO-BO sa mga family, yung nagkukuha ng criminology, no? Parang ganun ang assessment ko kung sinong biububo sa family nagiging pulis. Diba yung lalo na especially yung mga lalaki na may nasa ano, nagpupulis sila. So, ganun. But I'm not saying all na pulis ha. May magagaling naman talaga ang pulisin. Pag yung isang classmate ko nga din. Magaling naman yun sa klase. Pag naging manager muna yan ng KFC. No, naging KFC manager bago siya lumipat sa ano. But I'm saying majority ng mga kumukuha ng criminology, pasensya na, ay mahina sa klase. Although may magagaling talaga dyan. Lahat naman ng course may mga ganun. Ba't yung police kadalasan ganun? Sad to say. So, so ang luwag nung ano, no, sobrang luwag nung Alsada ngayon. In fact, dito na lang siya nag-traffic sa ano, dito na lang siya nag-traffic sa may part ng Masina. Meron nga pala akong ano doon, no? Ito kasing problema ko, itong wiper ko dito ay ano no, itong wiper ko pag umuulan na ganito, hindi siya reliable kasi lalong nagiging blurred yung ano, yung salamin pagka kumukuskus sa salamin. I don't know, maybe palitin na talaga tong wiper. But anyway, meron ako tong nabili sa Shopee or Lazada, I think. Meron ako nabili doon na chemicals na ina-apply ko dito sa ano. I-apply mo lang dito sa windshield tapos kahit tamaan siya ng ulan, hindi siya malalabo na ganito. Actually, nag-slide lang yung ano, yung ulan. Kasi yun ang problema pag ganito, ayan, umuulan. Malabo siya. Lumalabo. But anyway, ano na, kanina kasi, bago ako umalis, medyo late na akong nakauwi. Kasi, kanina, medyo late nang nagkaayaan. Meron kasi kaming pinagambagan doon na worth 2,500. Yung ambagan doon sa um, mga kickers, yun sa mga bonus. Parang nagbigay ng noon pa yun, mga February pa, I think February pa nung nagbigay ng kickers na huli. So, bale, ano yun, nung nagbigay ng kickers, nagbigay ng tagpa 500, nag-usap-usap kami magbigay ng tagpa 500 para supposed to be, kung may susunod pa, ay kakain sa labas. So, since hindi siya matuloy-tuloy, yung pagkain sa labas,
sinabi ko na lang kanina na instead na kumain sa labas, mag-order na lang kami. So, nag-order kami doon sa ah ano ba yun? Crush and Beyond yata yun. Beyond the Crush. Parang ganon. Ano siya, ano siya, pizza burger, no? Pizza burger siya. Ah, yung actually ano siya, no, sulit. Kasi ang price niya is 1299. Naka-bundle na siya. Bali, dalawang pizza burger. Ah, dalawang pizza burger. At saka parang dalawa rin na ordinary na pizza, parang ganon. So, bali, in 1,299, bali, tatlong box, tatlong box, bali, sa 1,299, tatlong box, dalawang pizza burger, at isang regular na pizza, no? Parang 12 inches na pizza, tapos 10 inches na pizza burger. So, bali, apat na pizza burger at dalawang regular pizza. I think ganon. So, tsaka may free na 1.5 liters na Coke. So, yun yung free niya. Ngayon, nag-order kami ng dalawang bundle. So, meaning parang 6 boxes all in all. Apat na pizza burger at saka dalawang regular Hawaiian pizza, I think. So, bago yun bago yun pangalan nito. Bago siya mag 6 or past 6 na siya na dumating, no. In order namin siya mga around magpa 5 siguro. So, dumating siya mga past 6 na. At tapos, di syempre, kinain na muna namin, no? Kinain na muna namin bago kami umuwi. So, medyo nagulat kami na sobrang dami pala niya. Hindi pala siya yung ordinary. Kaya nakapagbigay pa kami doon sa guard namin, doon sa isang utility. Tapos, tinawag din namin yung sa stock room. So, nakakain din sila. As in, maraming nakakain, no? Even yung yung GM namin doon ay binigyan ko rin ng share. So, sobrang dami kasi. In fact nga, may nag-uwi pa. Tapos may natira pa kami doon na isang box na kakainin bukas, no? Meriendahin bukas. Kasi nga, sobrang dami na at lahat ay full na. As in, puno na. Kasi ako, hindi pa nga ako nag-lunch gaano. No? Kasi nga, hindi ko masyado nagustuhan yung lunch kanina. Mga 2-3 subo lang yung nagawa ko. Tapos, binigay ko na doon sa isang staff ko. Tapos, kinain na niya. Kaya halos wala akong kinain kaninang tanghali. So, mga 5 pa lang, naramdaman ko na gutom na ako. So, ano naman, sulit naman nung nakakain ako, mukhang hindi ko na kailangan kumain ng dinner. Sa dami ang worry ko lang doon ay, since yun ay burger at pizza ay baka baka tumama yun doon sa gout ko kasi parang hindi na nawala-wala yung gout ko, parang namimitigate lang yung problem pero hindi siya totally nawawala, hindi siya nasusolve. May ininom kasi akong gamot na Chinese medicine yun na yung effect niya parang very light, yung paggaling very light. So
Parang hindi siya totally gumagaling. No? Ah, na ano lang, na nababawasan lang yung sakit pero hindi siya totally gumagaling. Actually, yung naproxen ay pag ginamit ko yun ay ano, kahit pa paano nawawala naman yung sakit ng mga ilang linggo. Kaya lang yung since nga meron kasi akong meron akong kidney problem, meron akong fatty liver. So, at saka diabetic pa ako. So, medyo nag-iingat-ingat kasi tayo sa no, nag-iingat-ingat tayo sa pagtitake ng naproxen because naproxen is one of those medicine na talaga nakakasira yan ng kidney. So that's why as much as possible, iniiwasan natin, no? Iniiwasan. Kaya napunta tayo doon. Kaya lang yung Chinese medicine na yan ay super mahal, no? Ang mahal. So kaya lang hindi siya nakakagaling talaga. Nakakabawas lang siya ng sakit. At I think hindi na ako bibili. Magnanaproxen na lang uli ako. Tapos, natural remedy na lang. No? Kasi meron namang mga natural remedy. Para hindi naman siya masakit sa kidney. Para hindi siya masakit sa kidney. So, ano na lang ako, natural, natural way. Actually, natural way of treating kidney disease. So go natural tayo. Ano lang yan, mga I think ano lang naman yun, mga gulay-gulay like celery, turmeric, ginger, mga ganun lang. I-blend lang, tapos inamin lang, lalagyan ng I think meron ding meron ding cucumber at saka lemon. So normally ganun yung pang cleansing sa kidney. So magaganon muna tayo para hindi naman talagang maabuso ng gusto yung ating mga kidney dyan habang nagpapagaling tayo. Maya pala sorry, akala ko sorry, hindi pala ako naka-live, naka-record ako. Nag-record ako because nga yung mga live lately ko na lang nabasa, no, yung live ay walang mga commercial, no, so ibig sabihin hindi tayo kumikita dun sa live. Ang laki-laki nang nagagastos ko dun na of course yung data, naka-data naman talaga ako dito at kahit mura lang yung data ay malaking pera rin yung nagagamit, no? So tapos ang problema ko pa ay yung pagka kinonvert mo yung live, no, pag kinonvert mo into reels, walang sound, no? I don't know kung bakit nagkaganon, walang sound nung pag kino-convert. Pagka ganito recorded, may sound, kaya nag-record na lang muna ako ng ipopost ko. Bukod sa may ads yung recorded, at least pati siya pagka recorded, pwede mong hatiin ng dalawa, tapos pwedeng i-chop mo rin yung recorded mo into halimbawa 12 minutes siya, halimbawa pwede mo siyang i-chop into 4 para gawing reel, so double purpose. Actually maraming purpose. Ads, number 1. Number 2 ay matcha-chop mo siya sa reels. Number 3 ay pwede mong, katulad nito, medyo 29 minutes na tayo,
pwede mong i-chop-chop yung video into 2. So 30, 15-15, mga ganon. Dalawang video na yun, part 1, part 2. So, magkaiba ng ano yun, magkaiba ng ads, pagka ganon. So, I think yun na lang muna, no, kasi parating na rin ako sa bahay, malapit na. At ano kasi medyo maulan din, so magmamadali rin tayo bumaba dito. Yan, medyo huminto yung ulan, pero kumikidlat-kidlat pa. Tapos sobrang dilim, anytime soon babagsak siya. Kaya ano, I think magpo-post na rin tayo sa Instagram, no? Magpo-post na tayo sa Instagram. Ang hindi ko palang nagagawa ay sa ano, no, sa pangalan nito, sa TikTok. Kaya lang pagka TikTok tayo ay magpapalit ako ng background. Kasi bawal daw doon yung mga nagde-drive tapos nagti-TikTok. 'Di ba? Bawal daw doon. Sabi nung anak kong babae kasi siya yung nasa TikTok, ako yung nasa Facebook. So, yun, mag-TikTok na rin tayo, tsaka may Instagram na ako, kaya nakapag-post na ako doon ng isang video, no. At we'll see kung magkakaroon tayo ng follower sa Instagram. So, medyo nabubulol-bulol tayo. O dito medyo dumami yung sasakyan, no, sa packet na. So yun na lang muna. Yun na lang muna. Thank you. Hanggang sa muli. Ano lang. Support lang. Kahit pakunti-kunti lang yung ano natin, okay lang yan. Later on, who knows, makakuha tayo ng magandang material na mag-enjoy yung mga listener natin. Hindi natin kasi malaman kung kailan sila enjoy dun sa mga pinupost natin, no. Kasi normally talaga joke ang mga nag-hit diyan, no. Yung mga nagdrama, gumagawa ng kalokohan. Normally ganun yung nagiging hit sa ano or something na may malalaman ka. I don't know, parang gusto ko nga mag-convert doon sa science kasi nga science is my number one subject, science and math. So probably magtatackle tayo doon sa mga next ng tungkol sa science kasi isa yun sa mga forte ko rin, no. Kasi sa Marikina at saka dito sa office ko dito sa Cubao ay tinatawag nila akong Kuya King nga dyan because nga halos lahat ng tanong nila nasasagot ko, mga pabatas, mga pa-science, mga pa-math, mga pa-trivia, anything and anything pwede kong masagot. So ganon tayo ka talas. Ganon tayo katalas mag-isip, no. Even yung lalo na yung course ko, pag yun ang tinanong mo tungkol sa akin kahit yung mga nag-aaral pa lang ngayon tungkol dyan ay mapapahiya sa akin kung tungkol lang doon ang itatanong nila. So medyo may mastery tayo dyan even sa food safety. Isa yun actually sa nakuha kong additional knowledge kay Advance, yung tungkol dyan sa food safety na yan, sa SQMS, sa FSSC.
Utang ko din naman yan sa kanila. Yun lang yung mga masasabi nating natutunan natin sa kanila na bago at nagagamit natin ngayon sa trabaho. Although hindi sa lahat, pero at least nagagamit siya kahit paano. So yun na lang muna. Hanggang sa muli, support lang. Thank you.